Napalunok si Micaela Santos habang nagbabasa ng balita sa lumang dyaryo. Kumakalat na naman ang usap-usapan tungkol sa isang kilalang negosyante na nawawala at ang mga mukha sa headline ay tila sumisigaw ng takot at pag-aalala. Sa labas ng bintana ng maliit nilang barong-barong, ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikipagsabayan sa tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ng kapahamakan ang gumagapang sa kanya na para bang may masamang mangyayari. "Mama, may narinig ka ba?" Biglang tanong ni Liam, ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki, habang nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang kambal na kapatid, si Mila, ay nakasiksik sa likod niya, hawak ang braso nito. Kumunot ang noo ni Mika. "Ano yun, anak?" "Siguro hangin lang yan." Ngunit umiling si Liam. "Hindi po, Mama. Parang may humihingi ng tulong." Mula sa likod ng eskinita. Nagkatinginan sila ni Mila at pareho silang tumango. May kung anong kakaibang enerhiya ang dumaloy sa dalawang bata na madalas nitong magkasanib. Nag-alinlangan si Mika. Ang eskinita sa likod ng kanilang bahay ay madilim at delikado, lalo na sa ganitong oras at panahon. Subalit ang pagkabahala sa mukha ng mga anak niya ay hindi niya matiis. May kung anong kakaiba sa boses ni Liam, isang tiwala na madalang niyang marinig. "Pero umuulan ng malakas, mga anak." Delikado, pagtutol ni Mika, ngunit bago pa siya makatapos, sumisinghap na si Mila. "Kailangan niya tayo, Mama." "Narinig ko po." Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay bumalik, mas malakas ngayon. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nag-iiba, tila ba may koneksyon ang narinig ng mga anak niya sa nababasa niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay dapat siyang makinig sa mga bata. "Sige, pero mag-ingat tayo. Huwag kayong lalayo sa akin," paalala ni Mika, sabay kuha ng payong. Sa gitna ng malakas na ulan at malalim na putik, naglakad sila patungo sa eskinita. Malamig ang hangin at ang mga ilaw mula sa kalayuan ay halos hindi makita dahil sa tindi ng ulan. Naglakad si Liam sa unahan, tila alam kung saan pupunta. Si Mila naman ay nakakapit sa damit ni Mika, bahagyang nanginginig ngunit may determinasyon sa mga mata. "Dito po, Mama," sigaw ni Liam, sabay turo sa isang sulok na bahagi ng eskinita na halos natatakpan ng mga basura at lumang kahoy. Sumilip si Mika. At doon niya nakita isang lalaki. Nakahiga sa basang lupa, nakatali ang mga kamay at paa, at may busa sa bibig. Ang kanyang damit ay punit-punit at may mga sugat sa mukha at braso. Halos himatay na ito at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagmamakaawa. "Diyos ko," bulong ni Mika, sabay takbo patungo sa lalaki. Hindi niya pinansin ang putik at dumi. Ang tanging nasa isip niya ay ang tulungan ang taong ito. "Liam, Mila, tulungan ninyo ako." Sinikap nilang kalagan ang tali. Ang mga kamay ni Mika ay nanginginig, ngunit nagtulungan ang mga bata. Si Liam ay humawak sa tali habang si Mila naman ay nagtuturo kung saan dapat kalagan. Sa kabila ng maliit nilang mga kamay, nagawa nilang luwagan ang busal. Salamat, ti." Bulong ng lalaki na hirap huminga. Unti-unting nakalaga ni Mika ang mga tali. Nang matanggal ang busal sa bibig ng lalaki, agad itong umubo, hirap sa paghahanap ng hininga. Pagkatapos ay napatingin ito sa mukha ni Mika, at pagkatapos ay sa mga bata. May kung anong kakaiba sa kanyang mga mata, isang pinaghalong pasasalamat, pagkalito at pagkilala. Biglang may narinig silang sirena ng pulis mula sa malayo. Nagulantang si Mika. Nilingon niya ang lalaki at doon, sa ilalim ng ilaw ng sirang poste, kitang-kita niya ang mukha nito. Ang prominenteng panga, ang matatalim na mata, at ang kilay na bahagyang nakakunot kahit sa kalagayan nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ito si Andre de la Cruz. Ang negosyanteng nawawala, ang mukha sa balita, ang anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Napatalon ang puso ni Mika sa kaba. Kung makikita siya ng pulis na kasama ang taong ito, siguradong siya ang paghihinalaan. Bakit siya ang makakasama ni Andre sa gitna ng eskinita na ito? "Kailangan nating umalis dito," bulong ni Mika, sabay hila kay Andre. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ilaw ng pulis ay papalapit na. At sa huling sandali bago mawalan ng malay si Andre sa kanyang mga bisig, napatingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng hiwaga. "Micaela, bulong ni Andre, isang huling singhap bago siya tuluyang bumagsak. "Micaela."
Paano niya nalaman ang pangalan niya? Nagising si Mika sa tunog ng sirena, ngunit hindi ito galing sa labas. Nanggagaling ito sa kanyang isip. Ang lalaki sa kanyang bisig ay si Andre de la Cruz. Ang pulis ay papalapit. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya, puno ng pagtitiwala. Ano ang gagawin niya? Ibibigay ba niya si Andre sa pulis at ipaliwanag ang lahat, sa panganib na siya ang paghinalaan? O itatago niya ang lalaking ito, ang magnate na tila bumagsak mula sa langit, at harapin ang hindi tiyak na kinabukasan na dala ng desisyon na iyon? Ang kaba sa kanyang dibdib ay humapdi. Walang ibang pwedeng gawin si Micaela, kundi ang hilahin si Andre, sa tulong ng dalawang maliliit na kamay ni Liam at Mila, pabalik sa loob ng kanilang bahay. Ang putik sa sahig ay hindi na niya ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang ingay ng sirena ng pulis na palapit ng palapit. Sa bawat tibok ng puso niya, narinig niya ang nagbabadyang panganib. Mama, anong gagawin natin kay kuya? Bulong ni Mila, nanginginig sa takot at lamig. Huwag kayong maingay, mga anak, bulong ni Mika, habang maingat niyang iniladlad ang lumang banig sa sulok ng kanilang maliit na sala. Kailangan nating itago siya. Ibinaba nila si Andre na walang malay pa rin sa banig. Ang kanyang katawan ay mabigat at ang init ng kanyang balat ay tila nagpapahiwatig ng lagnat. Lumapit si Mika, iniabot ang kanyang kamay upang damhin ang noo ni Andre. Mainit ito. Liam, kumuha ka ng maligamam na tubig at bimpo, utos ni Mika. Mila, kumuha ka ng kumot. Dali. Habang tumatakbo ang mga bata upang sundin ang utos niya, mabilis na kinandado ni Mika ang pinto. Sinilip niya ang bintana. Ang mga ilaw ng pulis ay nagliliwanag na sa kabilang kanto. Narinig niya ang mga boses na nagtatanungan, naghahanap. Napapikit siya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Alam niyang malaking panganib ang ginagawa niya, ngunit ang tingin sa mga mata ni Andre, bago siya mawalan ng malay, at ang simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan, ay tila nagkonekta sa isang bagay sa puso niya. Hindi niya kayang iwanan ang isang taong nangangailangan ng tulong, lalo na kung ang mga anak niya ang nagligtas dito. Binalikan niya si Andre. Marahan niyang pinunasan ang mukha nito, ang dumi at dugo na kumapit sa kanyang balat. Ang kanyang mga sugat ay hindi malalim, ngunit marami. Ang kanyang mga labi ay tuyo at putla. Sa ilalim ng ilaw ng kandila, dahil madalas silang nawawala ng kuryente, mas naging malinaw ang pino nitong mga katangian. Hindi maitatatwa ang karisma ng isang Andre de la Cruz, kahit sa ganoong kalagayan. Ngunit ngayon wala itong kapangyarihan. Isa lang itong tao na nangangailangan ng tulong. Maya-maya, nagising si Andre. Bumuka ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ni Mika na puno ng pag-aalala. Luminga siya sa paligid, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sino ka? Bulong ni Andre, ang boses ay maga at halos hindi marinig. Micaela Santos. At ang mga batang nagligtas sa iyo ay ang mga anak ko, sina Liam at Mila, sagot ni Mika, kalmado hanggat maaari. Ligtas ka dito. Pansamantala. Sumandal si Andre sa dingding at ipinikit ang mga mata. Tila nilalasap ang bawat sandali ng kapayapaan at kaligtasan. Naramdaman ni Mika ang bigat ng katawan nito, ang hirap ng kanyang bawat paghinga. Kinabukasan, mas maayos na ang pakiramdam ni Andre. Bagamat may mga sugat pa rin sa katawan, nakakakilos na siya. Naramdaman niya ang bahagyang lamig ng umaga sa kanilang barong-barong. Si Mika ay abala sa paghahanda ng simpleng almusal, tuyo at kanin. Nakita niyang si Liam ay abala sa paglalaro ng trumpo, habang si Mila naman ay gumuguhit sa lumang papel. Salamat, bulong ni Andre, nang biglang magsalita. Para sa lahat. Umiti lang si Mika. Okay lang po yan. Malaki ang pasasalamat ng mga anak ko sa'yo dahil para sa kanila, isa kang superhero. Lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Andre, ang unang ngiti na nakita ni Mika sa kanya. Nagulat siya sa ganda nito. Superhero? Paano? Dahil iniligtas mo raw sila sa takot, kuya, sagot ni Liam na biglang lumapit. At kami naman ang nagligtas sa'yo. Kaya pantay lang. Natawa si Andre, isang tunog na nagpapagaan ng pakiramdam sa maliit na bahay. Lumapit si Mila, iniabot ang guhit niya, isang larawan nilang tatlo, kasama si Andre na may koronang superhero. Ikaw yan, kuya, sabi ni Mila nakangiti.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Andre ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong klaseng kapayapaan, ang ganitong klaseng kaligayan. Sa kabila ng pagiging magulo at mahirap ng kanilang buhay, mayroong isang bagay na napakabihira at mahalaga sa loob ng munting bahay na ito, ang pagmamahal at pagiging totoo ng isang pamilya. Hindi niya matandaan kung kailan huling nangyari na may mga taong nag-aalala sa kanya ng buong puso, nang walang anumang kapalit. Isang hapon, habang abala si Mika sa paglilinis, nakita niya si Andre na nakaupo sa sulok, pinagmamasdan si Liam at Mila na masayang naglalaro sa labas. May kung anong lungkot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kakaibang pagmamahal. Nakaramdam si Mika ng kaunting awa. Sa kabila ng yaman at posisyon nito, tila mas masaya ito sa piling ng kanyang mga anak. Napakabait nila, bulong ni Andre, nang mapansin niyang nakatingin si Mika. Paano mo sila napalaki ng ganyan? Ngumiti si Mika, puno ng pagmamahal. Puso lang po, sir. At dasal. Biglang seryoso ang mukha ni Andre. Mikaela, may kailangan akong malaman. Nilingon siya ni Mika, ang kaba ay bumalik. Ang tono ng boses ni Andre ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila may hinahanap ito. Ano po yon, sir? Tiningnan ni Andre ang mga bata sa labas, pagkatapos ay binalingan si Mika, ang kanyang tingin ay matalim at puno ng katanungan. Sino ang mga magulang nila? Tanong ni Andre. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagmamakaawa, ngunit mayroon ding matinding pangangailangan. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa matagal ng palaisipan. Ang tanong na iyon ay bumulong sa hangin, nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Mika. Ang tanong ni Andre ay umalinggaw sa hangin, kasabay ng tunog ng naglalarong mga bata sa labas. Para kay Mikaela, ang tanong na sino ang mga magulang nila ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang puso. Ang pagkabigla ay humalo sa isang uri ng takot. Ayaw niyang balikan ang araw na iyon, ang araw na nakita niya sina Liam at Mila. Ngunit ang titig ni Andre ay hindi niya matakasan. May kakaibang pagnanais na makita ang katotohanan sa mga mata nito, isang kailangan na higit pa sa simpleng pagtatanong. Sir, matagal na po yan, simula ni Mika, umiiwas ng tingin. Gusto kong malaman, giit ni Andre, ang boses ay mas matigas ngayon. Kahit anong detalye. Alam kong may kinalaman ang mga batang ito sa akin, Mikaela. Nararamdaman ko. Walang nagawa si Mika kundi ang huminga ng malalim. Nakita ko lang po sila. Sa may basurahan 5 taon na po ang nakalipas. Iniwan sila. Walang kahit anong palatandaan, walang sulat. Ayokong iwan sila doon kaya inuwi ko. Nakatingin si Andre sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pagkabigla at lungkot. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Tila ipinoproseso niya ang impormasyon. Basurahan, bulong ni Andre, halatang hindi makapaniwala. Walang kahit anong. Anong itsura ng mga bata noon? Nagsimulang magkwento si Mika. Ang labis na lungkot na naramdaman niya nang makita ang 2 sanggol na magkakapatid, halos hindi pa nakabihis. Ang kaba na naramdaman niya sa pag-uwi sa kanila, alam niyang malaking pasanin iyon. Ngunit ang desisyon na iyon ang nagpabago sa kanyang buhay. Sa bawat salita ni Mika, mas nagiging malinaw sa isip ni Andre ang mga piraso ng nawawala niyang alaala na laging nakakubli sa ilalim ng isang makapal na ulap ng kalungkutan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog sina Liam at Mila, ginamit ni Andre ang kanyang lumang cellphone upang lihim na makipag-ugnayan sa kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant, si Gino. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may matinding pagmamadali. Gino, kailangan kong malaman ang lahat ng nangyari sa nakaraang 7 taon. Lahat ng koneksyon ko sa kahit sinong babae. Lahat ng kaso ng nawawalang bata sa paligid ng Manila, lalo na yung walang matukoy na magulang, utos ni Andre habang sumisilip kay Mika na natutulog sa kabilang sulok. At kailangan ko ng fake kit. Discreetly. Kinabukasan, mas abala si Mika sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Naglalabada siya para sa mga kapitbahay, nagtitinda ng kakanin sa kalye. Palihim namang pinagmamasdan siya ni Andre. Nakikita niya ang pagod sa mukha ni Mika, ang pamumuo ng pawis sa noo nito, ngunit hindi nawawala ang ningning ng determinasyon sa mga mata niya. Sa kabila ng hirap, mayroong dignidad sa bawat kilos ni Mika. Hindi ito ang uri ng babae na nakita niya sa kanyang nakaraang mundo,
puro porma, puro panlabas. Ito ay isang babae na may purong puso. Naaalala ni Andre ang kanyang sariling ina na nawala ng maaga sa kanyang buhay. Ang kanyang ama na nalugmok sa trabaho. Wala siyang nakita kundi kapangyarihan at pera. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa lahat ng iyon, ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina, kahit sa mga batang hindi naman niya kadugo. Isang hapon, habang naglalaro sina Liam at Mila sa bakuran, lumapit si Andre sa kanila. Naupo siya sa lupa, tinitingnan ang mga laro nila. May kung anong koneksyon ang nararamdaman niya. Ang mga mata ni Liam ay tila pamilyar at ang tawa ni Mila ay parang musika. Kuya, gusto mo sumali? Tanong ni Liam, iniaalok ang trumpo. Ngumiti si Andre. CJ. Pero turuan niyo ako. Nagturo ang mga bata at naglaro sila ng naglaro, tawa ng tawa. Para silang isang tunay na pamilya. Sa isang sandali, habang tinutulungan si Mila na itali ang kanyang buhok, nakuha ni Andre ang isang maliit na hibla ng buhok nito. Hindi niya sinasadya, ngunit alam niyang kailangan niya ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, dumating ang discreet package na naglalaman ng effect kit. Lihim itong inilagay ni Gino sa isang lugar na madaling makita ni Andre nang walang nakakakita. Naghintay si Andre ng tamang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang lahat, maingat siyang gumawa ng effect sample mula sa hibla ng buhok ni Mila at sa kanyang sarili. Ibinagsak niya ang pakete sa drop-off point kinabukasan, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot. Makalipas ang halos 2 linggo, isang text message ang dumating sa lumang cellphone ni Andre. Isang tracking number. Sumunod na araw, dumating ang email. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang attachment. Ang dokumento ay simple lang, ngunit ang bawat salita ay bumabasag sa kanyang mundo. Ang bawat linya ay nagpapabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Sa paternity test result. Subject 1, Andre de la Cruz. Subject 2, Mila Santos. Result, positive. Paternity confirmed. Nanlaki ang mga mata ni Andre. Hindi siya makahinga. Bumagsak ang cellphone sa lupa, ngunit hindi niya pinansin. Ang kanyang isip ay parang nabasag na salamin, bawat piraso ay nagpapakita ng isang bagong katotohanan. Ang mga bata. Si Liam. Si Mila. Sila ang mga anak niya. Nanginig ang buong katawan ni Andre. Ang papel sa kanyang kamay, na nagpapatunay na siya nga ang ama ni Mila at Liam, ay tila isang bomba na biglang sumabog sa harap niya. Hindi niya pinulot ang nahulog niyang cellphone. Namanhid ang kanyang mga paa. Ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isip, ang mga blankong piraso ng nakaraan, ay unti-unting napupuno ng katotohanan na mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang mga bata. Ang kanyang mga anak. Na iniwan sa basurahan. At si Micaela, ang babaeng walang pakialam sa kanyang estado, ang nagligtas sa kanila. Dahan-dahan siyang tumayo, ang tingin ay nakatuon sa pintuan ng kusina kung saan abala si Mika sa pagluluto. Paano? Bakit? Ang kanyang isip ay naglalayag pabalik sa mga alaala niya. Ang mga gabing puno ng alak at lungkot pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang mga babae na lumapit sa kanya noon, lahat ay mailayunin. Ngunit isa lang ang matandaan niya ng bahagya, isang gabi, isang babae, isang sakit ng ulo kinabukasan. Ito ba ang ina ni Liam at Mila? At paano niya hindi ito naalala? Bigla, lumabas si Mika sa kusina, may dalang plato ng nilutong tuyo. Sir Andre, kain na po tayo. Kanina pa kayo dyan, nag-iisip. Napalingon si Andre. Hindi niya napansin na nakatitig na pala siya kay Mika. Ang matinding emosyon ay biglang bumuhos. Galit. Pagkagulat. Lungkot. At isang hindi maipaliwanag na koneksyon na naramdaman niya sa mga bata na biglang nagkaroon ng malalim na kahulugan. Micaela, mahina niyang sambit, ang kanyang boses ay nanginginig. Inilahad niya ang papel ng result. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Nakita ni Mika ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Andre at ang papel sa kanyang kamay. Kinabahan siya. Kinuha niya ang papel at binasa. Sa bawat salitang nakasulat doon, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Positive.
Paternity confirmed. Para siyang binagsakan ng langit. Hindi. Hindi ito totoo. Nagkakamali kayo, Sir Andre. Hindi kayo ang ama nila. Nyugyog ni Mika ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. Paano mangyayari iyon? Ang mga batang pinalaki niya, minahal niya, itinuring na parang tunay na dugo't laman. Ngayon, biglang maililitaw na ama? At ang ama na iyon ay isang Andre de la Cruz. Huminahon ka, Micaela, sabi ni Andre, bagamat ang boses niya ay hirap pa ring kontrolin ang sarili. Ginawa ko ang test. Ito ang katotohanan. Anong katotohanan? Na pinabayaan mo ang mga anak mo. Na itinapon mo sila na parang basura. Ganoon ba ang katotohanan mo? Puno ng galit ang boses ni Mika. Ang sakit na naramdaman niya ay naghalo sa pagkadismaya. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang gawin iyon ng isang tao. Hindi ko alam, bulong ni Andre, ang tingin ay napako sa sahig. May amnesia ako sa mga parte ng nakaraan ko. May mga bagay na hindi ko matandaan. Pero hindi ko sila kailanman sasadayain. Hindi mo alam? Umiling si Mika, puno ng hinanakit. Habang pinupulot ko sila sa kalsada, habang pinapakain ko sila ng tira-tira para lang mabuhay kami, habang kinu-question ko kung sapat ba ako para sa kanila, hindi mo alam. Kung hindi sila iniligtas ni Liam at Mila, mananatili kang hindi alam. Biglang may pumasok na dalawang maliit na anino sa sala. Sina Liam at Mila. Narinig nila ang pagtatalo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Mama! Bakit kayo nag-aaway ni Kuya? Tanong ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Napatingin sina Mika at Andre sa mga bata. Ang matinding tensyon ay biglang bumaba. Sumikip ang dibdib ni Mika. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata ang katotohanan ito? Wala yan, anak, pilit ng ngiti ni Mika. Ngunit si Andre, sa unang pagkakataon, ay hindi tumalikod. Lumuhod siya, upang maging kasing level ng mga bata. Mga anak, may kailangan lang kaming pag-usapan ng mama ninyo. Mahal namin kayo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsisisi. Kasabay ng kaguluhan sa loob ng maliit na bahay ni Mika, ang balita sa labas ay umalingaw-ngaw. Biglang lumabas sa telebisyon at radyo ang balitang natagpuan na si Andre de la Cruz. Nagkagulo ang media at ang pangalan ng kanyang pamilya ay muling naging sentro ng atensyon. Ang kanyang pagbabalik ay malaking balita. Habang iniisip ni Mika kung paano haharapin ang lahat, biglang may kumatok sa pintuan. Matagal at marahas na katok. Ang boses mula sa labas ay matinis at puno ng otoridad. Andre de la Cruz. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Kinabahan si Mika. Sino iyon? Binuksan ni Andre ang pinto. Tumambad sa kanila ang isang babae na may matatalim na mga mata, nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang labi ay manipis sa galit. Siya si Attorney Bianca Villarosa, ang dating kasintahan ni Andre, at ang pinakamatalinong abogada sa kanyang henerasyon. Nilingon ni Bianca si Mika, ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa, paghuhusga, at isang malalim na pagkasuklam. Kaya pala, malamig na sabi ni Bianca, habang tinitigan si Mika mula ulo hanggang paa. Isang mapanlin lang ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ikaw ang nagtago kay Andre. May kinalaman ka ba sa pagkawala niya, o sa pagdating ng mga batang yan? Ang kanyang tingin ay bumaling kay Liam at Mila, na nakakapit sa binti ni Mika. Ang huling tanong ni Bianca ay parang lason na unti-unting lumalatay, na nagsimulang bumuo ng isang madilim na ulap ng pagdududa sa isip ni Mika. Ang mga salita ni Bianca Villarosa ay tila matatalim na pako na tumusok sa puso ni Andre. Ang kanyang dating kasintahan, na sa pagkakaalala niya ay minsan niyang minahal, ay ngayon ay tumatayo sa kanilang pintuan, puno ng galit at hinala. Ngunit hindi lang iyon. Ang kanyang mga tanong tungkol kay Micaela at sa mga bata ay nagbigay ng isang hindi kanais-nais na pakiramdam sa tiyan ni Andre. Kahit na alam niyang siya ang ama, may bahagi pa rin ng kanyang nakaraan na kulang, na hindi niya maalala. Ang amnesia niya ay isang patuloy na sumpa. Bianca, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Andre, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkabigla. Protektado niya si Micaela at ang mga bata sa likod niya. Ngumiti si Bianca, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata.
Bakit, Andre? Hindi mo ba ako na-miss? Nabalitaan ko lang na natagpuan ka, at syempre, ako ang unang nag-alala. Pero mukhang may bago ka ng kalinga. Ang kanyang tingin ay matalim na binalingan si Mika, na tila sinusuri ito mula ulo hanggang paa. At may kasama ka pa palang mga bata. Wala kang pakialam sa buhay ko, Bianca, git ni Andre. Umalis ka na. Ay, hindi ganoon kadali yan, Andre, sabi ni Bianca, sabay lapit. Ang kanyang boses ay bumaba, nagiging mapanlin lang. Maraming tanong ang kumpanya. Ang pamilya mo. At ang pulis. Gusto nilang malaman kung saan ka nagpunta, at sino ang nagtago sa iyo. Lalo na't bigla kang nagkaroon ng pamilya. Nilingon ni Andre si Mika. Ang mukha nito ay putla. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na problema. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ako ang magpapaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangan makialam. O, kailangan ko, Andre, kontra ni Bianca. Bilang abogada mo at bilang taong nag-aalala sa iyo, karapatan kong malaman ang katotohanan. O baka naman, mayroon kang itinatago na mas malalim pa sa pagkawala mo. Sa loob ng mga sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa paghahanap ni Andre sa kanyang nakaraan. Nagtago siya kay Mika at sa mga bata, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili na lihim na makipagkita sa mga dating kasamahan sa trabaho at mga kakilala ng kanyang mga magulang. Nagsimula siyang magsaliksik sa archive ng mga pahayagan at report ng pulis tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at ang sarili niyang pagkawala noong bata pa siya. Ang bawat detalye ay parang mga piraso ng puzzle na hindi magkakaugnay. Mayroong mga bagay na hindi tugma sa mga opisyal na report. Ang paraan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, na sinabing aksidente, ay may mga kaduda-dudang aspeto. Ang kanyang sariling pagkawala, na sinabing ransom attempt, ay tila masyadong madaling natapos. Mayroong isang anino na laging sumusunod sa mga alaala niya, ngunit hindi niya mawari kung sino ito. Patuloy ding lumalapit si Bianca. Dinadalaw siya sa bahay ni Mika, kahit na ayaw niya, nagpapadala ng mga mensahe, at kahit pa sa opisina ng kumpanya ni Andre. Sa bawat pagkakataon, pilit nitong kinukumbinsi si Andre na bumalik sa kanya, at sinisiraan si Micaela. Andre, tingnan mo ang babaeng yan, sabi ni Bianca isang araw, habang nakatayo sila sa labas ng bahay ni Mika, na abala sa pagtitinda ng kakanin. Ano ang maibibigay niya sa iyo? Tignan mo ang pamumuhay niya. Walang katumbas sa iyo. Ginagamit ka lang niya. Sigurado akong may kinalaman siya sa pagkawala mo, o kung hindi man, sinadya niyang hanapin ang mga bata para lang mapalapit sa iyo. Sumikip ang dibdib ni Andre. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga salita ni Bianca ay nagtanim ng kaunting pagdududa. May kakayahan si Bianca na manipulahin ang katotohanan. Ngunit nakikita niya kung gaano magmahal si Mika sa mga bata. Nakikita niya ang paghihirap nito para lang mabuhay sila ng marangal. Isang gabi, habang nagbabasa si Andre ng mga lumang dyaryo, lumapit sa kanya si Mika. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Mika na dumapo sa kanyang balikat. Bakit po ba patuloy niyong hinahanap ang nakaraan niyo? Tanong ni Mika, ang kanyang boses ay malambing. Hindi niyo ba pwedeng kalimutan na lang? Hindi ko pwede, Micaela, sagot ni Andre, ang tingin ay nakapako sa dyaryo na naglalaman ng mga larawan ng kanyang mga magulang. May mga butas sa alaala ko. At pakiramdam ko, ang mga butas na iyon ang dahilan ng lahat ng nangyayari ngayon. Tinitigan siya ni Mika ng may pag-unawa. Kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, tutulungan ko kayo. Pero sana huwag kayong maniwala sa lahat ng naririnig niyo. Ngumiti si Andre sa kanya, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Salamat, Micaela. Hindi ko alam kung bakit, pero sa iyo lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Kinabukasan, habang abala si Andre sa paghahanap ng mga dokumento sa kanyang dating opisina, may isang envelope na nakapatong sa kanyang desk. Walang pangalan ng nagpadala. Bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may mga lumang larawan at isang maliit na digital voice recorder. Ang mga larawan ay luma at kupas, nagpapakita ng isang bata, siya, nakasama ang isang babae na hindi niya maalala. Ang setting ay pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ang susunod na larawan ay nagpapakita ng isang madilim na eskinita, na may bahagyang nakikitang anino ng isang babae.
Pinindot ni Andre ang play button ng recorder. Isang boses ng babae ang umalinggaw sa tahimik na opisina, isang boses na hindi niya kilala, ngunit puno ng matinding emosyon. Alam mo kung sino ang tunay na may sala sa nangyari sa mga magulang mo. Hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo. Nanlaki ang mga mata ni Andre. Ang boses na iyon ay may bahid ng pagbabanta, ngunit mayroon ding katotohanan. At ang mga salita, hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan. Naguluhan si Andre. Sino ang nagpadala nito? At sino ang taong pinagkakatiwalaan niya? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ang mga anino mula sa nakaraan ay unti-unti nang nagiging malinaw. Ang mga salita mula sa recorder ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Andre. Hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo. Sino? Sino ang pinagkakatiwalaan niya ng higit sa lahat? Ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isip ay si Bianca. Ang ideya ay nakakagulo. Si Bianca, na laging nasa tabi niya, ang kanyang abogada, ang kanyang dating kasintahan. Posible ba? Tinawagan niya agad si Gino, ang kanyang personal assistant. Gino, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Villarosa. Ang lahat ng transaksyon nila sa kumpanya natin sa nakaraang 7 taon, maging ang mga personal na koneksyon nila. Confidential. Samantala, sa barangay Sampaguita, mas naging mahirap ang buhay ni Mika. Matapos ang pagbisita ni Bianca, kumalat ang mga tsismis. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang ilan ay umiiwas sa kanya. Ang mga matatalim na tingin ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niya na ang lahat ng ito ay galing kay Bianca. Isang umaga, habang nagtitinda si Mika ng kakanin sa kanto, lumapit sa kanya si Liam. Ang kanyang maliit na mukha ay malungkot. Mama, totoo po ba yung sinasabi nila? Na hindi ka raw namin tunay na mama, tanong ni Liam, halos maiyak. Si Mila naman ay nakakapit sa kanyang palda, ang mga mata ay puno ng luha. Niyakap ni Mika ang kanyang mga anak. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi masukat. Anak, hindi totoo yan. Kayo ang buhay ko. Ang dugo niyo man ay hindi sa akin, pero ang puso ko, kayo lang ang laman. Hindi niyo ba naramdaman iyon? Naramdaman po namin, Mama, bulong ni Mila habang umiiyak. Pero bakit po sila nagsasalita ng ganyan? Napatingin si Mika sa mga taong nagmamasid sa kanila, ang kanilang mga tingin ay puno ng paghuhusga. Biglang nag-init ang kanyang dugo. Hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang mga anak. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para kina Liam at Mila. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nagpasya si Mika na harapin si Bianca. Hindi niya alam kung saan kukunin ang lakas ng loob, ngunit ang pagmamahal sa kanyang mga anak ang nagtulak sa kanya. Tinawagan niya ang opisina ni Andre at nagpahatid ng mensahe kay Bianca. Kailangan silang mag-usap. Kinabukasan, nagkita sila sa isang coffee shop sa sentro ng Manila. Ang mukha ni Bianca ay nakangisi, tila nagtatagumpay. Oh, Micaela. Kaya mo pala akong harapin? Akala ko, magtatago ka na lang sa dumi ng inyong lugar, sabi ni Bianca, puno ng pagmamataas. Wala kang karapatang insultuhin ang pinagmulan ko, Attorney Villarosa, sagot ni Mika, ang boses ay kalmado ngunit matatag. At wala kang karapatang saktan ang mga anak ko. Natawa si Bianca. Mga anak mo? Talaga ba? Bakit, dugo mo ba ang dumadaloy sa ugat nila? Kahit hindi, itinuring ko sila na higit pa sa tunay na anak. Mas magulang pa ako sa kanila kaysa sa tunay nilang ina na nagtapon sa kanila, giit ni Mika, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At mas magulang ako sa kanila kaysa sayo na walang alam kundi ang mangwasak ng pamilya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang ngiti nito ay nawala at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit. Mangwasak ng pamilya? Ikaw ang mangwawasak, Micaela. Dumating ka lang sa buhay ni Andre at ginulo mo ang lahat. Hindi mo siya karapat-dapat. Ako ang dapat sa kanya. Ako ang nasa tabi niya sa lahat ng hirap. At ngayon, susulpot ka na may dalang mga bata at sasabihin sa kanya? Impossible. Habang nagaganap ang pagtatalo ni Mika at Bianca, si Andre naman ay abala sa paghaharap ng mga ebidensya na natagpuan niya.
Ang mga record ng transaksyon sa pagitan ng pamilya de la Cruz at Villarosa ay nagpakita ng mga kaduda-dudang halaga. Mayroong mga malalaking halaga ng pera na inilipat ng walang malinaw na layunin, at ang mga petsa ay tugma sa panahon ng kanyang pagkawala noong bata pa siya, at nang matagpuan sina Liam at Mila. Naalala niya ang boses sa recorder, hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay si Bianca. Nang araw na iyon, matapos makipag-usap kay Mika, nagpa siya si Andre. Ang lahat ng pagdududa niya kay Mika ay unti-unting nawala. Ang pagmamahal niya sa mga bata ay nagiging mas malinaw sa bawat sandali. Hindi siya papayag na saktan pa ni Bianca ang kanyang pamilya. Isang biglaang press conference ang ipinatawag ni Andre. Sa harap ng napakaraming media at mga kameraman, kasama ang kanyang board of directors, tumayo si Andre sa podium. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng determinasyon. Gusto kong ipahayag sa publiko, simula ni Andre, ang boses ay malinaw at matatag na natagpuan ko na ang aking mga anak. Sila si Liam at Mila Santos. At ako ang kanilang ama. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay nagblinding. Isang malaking ingay ang umalinggaw sa silid. At bukod pa doon, patuloy ni Andre, nang makalma ang gulo, gusto kong ipahayag ang aking intensyon na itatayo ko ang aking pamilya sa piling ni Micaela Santos. Ang babaeng nagligtas sa akin at nag-alaga sa aking mga anak sa lahat ng panahong wala ako. Siya ang aking pamilya ngayon at habang buhay. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Bianca Villarosa. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Niyukom ni Bianca ang kanyang kamao. Hindi siya papayag. Hinding-hindi siya papayag. Lumakad siya papalapit sa podium, ang bawat hakbang ay puno ng matinding galit. May mga bagay na hindi ninyo alam tungkol sa ginang na ito, sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay matinis, halos hindi na makilala. Hawak niya ang isang maliit na folder, tila naglalaman ng mga dokumento. Ang mga mata ni Bianca ay nagbabaga. Ang kanyang pagdating sa buhay ni Andre ay hindi aksidente at may kinalaman siya sa lihim na pinagtataguan ni Andre. Napatulala si Andre. Ang boses ni Bianca, matinis at puno ng galit, ay tila isang busina na pumunit sa tahimik na bulwagan. Ang mga kamera ay sabay-sabay na kumislap at ang mga mikropono ay nakatutok na ngayon kay Bianca, na tila naghihintay ng bomba na kanyang ihahatid. Ang folder sa kamay nito ay tila naglalaman ng lahat ng impyerno. Bianca, tumigil ka, sigaw ni Andre, ngunit huli na ang lahat. Hindi, Andre. Kailangan nilang malaman ang katotohanan, sigaw ni Bianca, ang kanyang tingin ay matalim na binalingan ang mga mamamahayag. Ang babaeng ito, si Micaela Santos, ay hindi basta-basta lang sumulpot sa buhay mo. May kinalaman siya sa lahat ng nangyari sa iyo. May kinalaman siya sa mga bata. Itinaas ni Bianca ang mga larawan mula sa folder. Ang unang larawan ay ang muling paglitaw ni Andre sa eskinita, nakasama si Mika at ang mga bata. Ang sumunod ay isang larawan ng batang si Andre, na nakatayo sa harap ng isang malaking bahay, kasama ang isang babaeng malabo ang mukha. At ang huli ay isang kopya ng isang lumang, kupas na dokumento, isang birth certificate na may nakasulat na pangalan ng ina, Micaela Santos. Ngunit ang pangalan ng ama ay blanko. Hindi lang yan, patuloy ni Bianca, ang kanyang tinig ay nag-uumpisa ng manginig sa galit. Mayroon akong ebidensya na si Micaela Santos, dati pang konektado sa pamilya de la Cruz. Siya ang dati mong yaya, Andre. Ang babaeng inalagaan ka noong bata ka pa. At nawala siya matapos ang insidente sa mga magulang mo. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit siya muling sumulpot, may dalang-dalawang bata na ngayon ay anak mo pala, matapos kang mawala at matagpuan sa tabi ng eskinita kung saan siya nakatira? Bumagsak ang mundo ni Andre. Yaya. Si Micaela ang kanyang yaya? Ang mga blankong piraso ng kanyang nakaraan, ang mga lumang larawan sa envelope, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang babaeng malabo ang mukha sa larawan, ito ba si Micaela? At ang eskinita sa isa pang larawan, ito nga ang lugar na iyon. Ang boses mula sa recorder ay bumalik sa isip niya, hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo. Ngunit ngayon, ang mga ebidensya ni Bianca ay tila nagsasabing iba. Ang mga hinala na pilit niyang binabaliwala ay biglang nagiging katotohanan.
Napatingin si Andre kay Mika na nakatayo sa likuran niya. Ang mukha nito ay putla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, tila gustong magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Sabihin mo, Mikaela. Totoo ba yan? Sigaw ng isang mamamahayag. Alam mo ba noon pa lang na siya ang ama ng mga bata, Mikaela? Tanong ng isa pa. Inutusan ka ba na hanapin si Andre de la Cruz? Nagsimulang magkagulo ang lahat. Ang bawat tanong ay parang suntok sa mukha ni Mika. Hindi niya makayanan. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang kanyang isip ay blanko. Ang tanging nakikita niya ay ang nagtatakdang tingin ni Andre na puno ng pagtataka at hinala. Hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang nakaraan. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya para itago ang kanyang nakaraan, para lang mabuhay ng payapa, ay biglang nabunyag. Mikaela! Sumagot ka! Galit na sigaw ni Andre, ang kanyang tinig ay may bahid ng sakit. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Mika, tila naghahanap ng kasagutan. Totoo ba lahat ng sinabi ni Bianca? Ikaw ba ang yaya ko? At alam mo ba na ako ang ama ng mga bata noon pa man? Ang pagkabigla at takot ni Mika ay naghalo sa matinding kirot. Hindi niya masabi. Hindi niya kayang aminin ang bahaging iyon ng kanyang nakaraan. Hindi niya kayang harapin ang katotohanang matagal na niyang tinago. Ang takot na mawala ang lahat, ang takot na husgahan siya ni Andre, ay mas matindi pa sa anumang kaba. Andre, hindi ganoon. Bulong ni Mika, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang pag-aalangan ni Mika ay mas nagpatunay sa hinala ni Andre. Kung totoo ang sinasabi ni Bianca, kung alam ni Mika ang lahat mula pa noon, kung siya ang kanyang yaya, bakit niya itinago? Bakit niya pinayagan siyang maghanap, magdusa, sa halip na sabihin ang katotohanan? Ang sakit ng pagtataksil ay biglang sumiksik sa puso ni Andre. Ang kanyang tiwala kay Mika ay gumuho. Ang init na naramdaman niya sa loob ng maliit na bahay nito ay biglang naging malamig na abo. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong paniwalaan, malamig na sabi ni Andre, habang dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Mika. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang salamin na walang kaluluwa. Siguro, mas mabuting lumayo muna tayo. Nagsimulang mag-alsa ang mga mamamahayag. Ang mga flash ng kamera ay naging mas matindi. Naramdaman ni Mika ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang mga salita ni Andre ay parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Ang pagtanggi na matagal niyang kinapitan ay biglang nawala. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya kina Liam at Mila, ay tila walang kabuluhan sa mata ni Andre. Ang huling pag-asa niya ay tuluyan ng naglaho sa titig na iyon ng pagkadismaya. Naramdaman ni Mikaela ang pagguho ng kanyang mundo. Ang mga salitang mas mabuting lumayo muna tayo ni Andre ay tila libong karayom na tumusok sa kanyang puso. Tumalikod si Andre at sa pagtalikod niya, tila gumuho ang lahat ng pag-asa ni Mika. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magkagulo, ang kanilang mga tanong ay parang mga bato na binato sa kanya. Ngunit wala siyang maramdaman maliban sa matinding sakit at kawalan. Ang sumunod na mga araw ay tila isang malabo na bangungot. Hindi na nakakabalik si Mika sa kanyang mga nakasanayang gawain. Ang mga matatalim na tingin at bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay sumisira sa kanyang kalooban. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ni Andre at ang tilihim-ti ni Mikaela ay lumabas sa lahat ng pahayagan at tinawag siyang manggagamit, sinungaling at kung ano-ano pa. Isang hapon, habang nakatulala si Mika sa sahig ng kanilang maliit na bahay, lumapit sa kanya si Aling Nena. Ang matandang kapitbahay na laging nasa tabi ni Mika ay may dalang mainit na kape at tinapay. Mikaela, anak, malumanay na sabi ni Aling Nena, habang dahan-dahan itong umupo sa tabi niya. Huwag mong hayaang saktan ka ng mga sinasabi nila. Alam ko ang puso mo. Alam ko ang katotohanan. Hindi sumagot si Mika. Napayakap lang siya kay Aling Nena at doon niya binuhos ang lahat ng luha na matagal na niyang pinipigilan. Ang sakit ng pagdududa ni Andre, ang kahihiyang nararamdaman niya, at ang takot para sa kanyang mga anak, ay halos ikasira ng kanyang pag-iisip. Mama, bakit po hindi na tayo lumalabas? Tanong ni Mila, na lumapit sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Hindi na po ba tayo magtitinda? Napatingin si Mika sa kanyang mga anak.
Ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagkalito. Hindi niya pwedeng hayaan na makita sila ng ganito. Hindi siya pwedeng sumuko. Para sa kanila, kailangan niyang maging matatag. Hindi, mga anak, sabi ni Mika, habang pilit niyang pinupunasan ang kanyang luha. Babangon tayo. Hindi tayo susuko. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, nagsimulang mag-isip si Mika. Ang mga salita ni Bianca sa press conference ay patuloy na umalinggaw sa isip niya. Ikaw ang dati mong yaya, Andre. Ang babaeng inalagaan ka noong bata ka pa. At nawala siya matapos ang insidente sa mga magulang mo. Totoo. Siya nga ang yaya ni Andre. Ngunit hindi niya sinasadyang makabalik sa buhay nito. Ang pagtakas niya sa nakaraan ay isang sikreto na matagal na niyang ibinaon. Ang paglitaw ni Liam at Mila ay isa ring aksidente. Naalala niya ang araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ang araw na natagpuan niya ang 2 sanggol sa basurahan. Biglang may isang detalye ang sumagi sa isip ni Mika. Hindi niya pinansin noon, ngunit ngayon tila malinaw na malinaw. May nakita siyang bagay sa tabi ng mga sanggol. Isang maliit na silver na keychain na may nakaukit na letrang T. Noon, inakala niya na ordinaryong basura lang iyon. Ngunit ngayon, tumayo si Mika, ang kanyang puso ay kumakaba. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa basurahan kung saan niya natagpuan sina Liam at Mila. Nandoon pa rin ang basurahan, luma at punit-punit. Dahan-dahan siyang naghanap sa mga lumang kalat, sa pag-asang matatagpuan pa rin niya ang keychain na iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya, mahalaga iyon. Habang naghahanap siya, isang maliit na bagay na kumikinang ang sumilaw sa ilalim ng isang lumang dyaryo. Ito nga. Ang silver na keychain na may nakaukit pa rin na letrang T. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Kasabay ng pagkakita niya sa keychain, isang alaala ang bumalik. Hindi lang ang keychain ang nakita niya. Naalala niya ang isang malaking itim na sasakyan na dumaan sa kalye at huminto sandali sa hindi kalayuan. Isa itong mamahaling kotse na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Hindi niya pinansin noon, abala siya sa pagpapakain sa mga bata. Ngunit ngayon, tila konektado ang lahat. Ang letrang T-A-V. Villarosa. Biglang tumindig ang balahibo ni Mika. Nagkaroon ng isang malamig na kaba sa kanyang tiyan. Ang mga mata ni Bianca, ang kanyang matatalim na tingin, ang kanyang mga akusasyon. Ang alam niya lang noon ay ang mga bata ay iniwan. Walang koneksyon sa kanya. Walang koneksyon sa sinuman. Ngunit ngayon, tila mayroong isang bagay na mas malalim. Tila mayroong isang maitim na plano na nag-uugnay sa lahat ng ito. Ang keychain, ang itim na sasakyan, at ang paglitaw ni Bianca. Isang matinding determinasyon ang naramdaman ni Mika. Hindi niya hahayaang sirain pa ni Bianca ang kanyang buhay. Hindi niya hahayaang sirain ang pamilya na pinaghirapan niyang itayo. Hindi siya basta-basta magpapatalo. Nasa malaking tanggapan si Andre, ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa mga dokumento sa kanyang harapan. Ang mga salita ni Bianca sa press conference, ang pagkabigla at kalituhan ni Micaela, at ang kanyang sariling kawalan ng tiwala ay patuloy na gumugulo sa kanya. Mas mabuting lumayo muna tayo. Ang mga salitang iyon ay bumabalik-balik sa kanyang isip at bawat ulit ay lalong nagdudulot ng kirot. Hindi siya makapaniwala na si Micaela, ang babaeng nakita niyang nagmamahal ng tapat sa kanyang mga anak, ang babaeng nagligtas sa kanya, ay may maitim na balak. Ngunit ang mga ebidensya ni Bianca, gaano man kahina, ay sapat upang magtanim ng binhi ng pagdududa. May kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsasabing hindi ito ang buong katotohanan. Sinuri ni Andre ang mga record ng kumpanya. Mayroong mga kaduda-dudang paglipat ng pondo na naganap sa panahong nawala siya noong bata pa siya, at muli, sa panahon ng paglitaw ni Liam at Mila. Ang lahat ay nakatali sa isang pamilya, ang mga Villarosa. Nagsimulang magkaroon ng kaba sa kanyang dibdib. Mayroon bang mas malalim na koneksyon si Bianca sa mga pangyayaring ito? Naalala niya ang boses sa voice recorder na natagpuan niya. Hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay si Bianca. Hindi na siya nakatiis. Alam niyang kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngunit saan siya magsisimula? Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, Aling Nena. Ang matandang babae na laging kasama ni Micaela.
Kung mayroong sinumang nakakaalam ng nakaraan ni Micaela, ito ay si Aling Nena. Kinagabihan, lihim na nagtungo si Andre sa barangay Sampaguita. Naghanap siya ng pagkakakilanlan, sinigurado na walang makakakita sa kanya. Nang makita niya si Aling Nena na nakaupo sa labas ng bahay nito, naglakas loob siyang lumapit. Aling Nena, mahina niyang boses. Nagulat si Aling Nena. Sir Andre, anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba di? Aling Nena, kailangan ko ng tulong ninyo, sabi ni Andre, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol kay Micaela. Ang lahat. Tumingin si Aling Nena sa kanya. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa iyo at sa mga bata. Gusto kong maniwala sa kanya, Aling Nena. Ngunit may mga bagay na hindi ko maintindihan. Alam kong may kinalaman ang lahat ng ito sa nakaraan ko. Kailangan kong malaman ang buong istorya. Alam kong may tinatago siya. Hindi ba siya ang yaya ko noon? Bumuntong hininga si Aling Nena. Totoo yan. Si Micaela nga ang yaya mo noon, Sir Andre. Malapit na malapit siya sa inyong pamilya. Lalo na sa'yo. Ngunit bigla na lang siyang nawala pagkatapos ng trahedya sa mga magulang mo. May nagtulak sa kanya na umalis. Nanlaki ang mga mata ni Andre. Ano? Sino? Nag-aalangan si Aling Nena. May mga nangyari na hindi ko lubos maintindihan noon, Sir Andre. Matapos ang libing ng mga magulang mo, may isang babae na laging lumalapit kay Micaela. Isang mayaman na babae, laging nakasuot ng mamahaling damit. Nagbabantay yata o pinipilit siyang umalis. Hindi ko lubos na narinig, ngunit pakiramdam ko ay may masama siyang balak. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Andre. Anong itsura ng babaeng iyon, Aling Nena? Naaalala niyo ba? Nag-isip si Aling Nena. Matangkad, maputi, matatalim ang tingin. At may isang singsing sa kanyang daliri, may malaking brilyante na parang pamilyar sa akin. Hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Ngunit naaalala ko na nakita ko rin ang babaeng iyon kamakailan lang. Sa dini. Sino, Aling Nena? Sino ang babaeng iyon? Halos hindi makahinga si Andre. Si Attorney Bianca Villarosa. Para siyang binagsakan ng isang malaking bato. Si Bianca. Ang kanyang dating kasintahan. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang mga transaksyon. Ang mga lumang larawan. Ang boses sa recorder. Si Bianca ang nagpilit kay Micaela na umalis. Si Bianca ang may koneksyon sa nakaraan. Naramdaman ko na may kakaiba sa babaeng iyon noon, patuloy ni Aling Nena, na tila binabalikan ang alaala. At nakita ko siya ulit kasama si Bianca Villarosa. Nanlaki ang mga mata ni Andre. Ang bawat salita ni Aling Nena ay nagpatunay sa kanyang hinala. Hindi lang si Bianca ang nagpilit kay Micaela na umalis. Siya ang may kinalaman sa lahat ng ito. Ang plano. Ang mga kasinungalingan. Ang pagkawala ni Liam at Mila. Ang galit ay biglang bumuhos kay Andre. Hindi kay Micaela, kundi kay Bianca. Ang kanyang puso ay puno ng matinding put at pagsisisi. Naramdaman ni Andre ang matinding galit na bumuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagpatunay sa pinakamasamang hinala niya. Si Bianca. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang kanyang abogada, ang kanyang dating kasintahan, siya pala ang nasa likod ng lahat. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang sarili niyang pagkawala noon, at ngayon, ang paghihiwalay sa kanya mula sa mga anak niya. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang masusing pagpaplano. Dali-dali siyang bumalik sa opisina. Tinawagan niya si Gino. Gino, hanapin mo si Micaela Santos. Dalhin mo siya sa office ngayon na. At ay secure mo ang lahat ng ebidensya laban sa mga Villarosa. Lahat. Makalipas ang ilang oras, dumating si Micaela sa opisina ni Andre. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng lungkot at pagkalito. Hindi niya inaasahan ang tawag na ito, lalo na matapos ang lahat ng nangyari. Andre, tanong ni Mika, habang maingat na pumasok sa malaking opisina. Tumingin sa kanya si Andre.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding pagkalungkot. Lumapit siya kay Mika at sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Nagulat si Mika, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na gumanti ng yakap. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang matinding paghingi ng tawad at pag-unawa. Patawarin mo ako, Mikaela, bulong ni Andre sa kanyang tainga. Naniwala ako sa mga kasinungalingan niya. Ang totoo, ako ang nagkulang. Bumitaw si Andre at ipinaliwanag ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang mga transaksyon ng mga Villarosa, ang koneksyon ni Bianca sa kanyang pagkawala noong bata pa siya, at ang pagkakapareho ng sulat kamay sa mga dokumento na nagpapahiwatig na si Bianca ang nag-orchestrate ng pag-iwan kina Liam at Mila. Pinakinggan ni Mika ang boses sa recorder at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang boses na iyon, ang tinig na nagbigay sa kanya ng babala sa simula pa lang. Si Bianca. Siya ang dahilan kung bakit ako umalis noon, Andre, bulong ni Mika, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ang nagbabanta sa akin. Sinabi niya na kung hindi ako aalis, sasaktan niya ang pamilya ko at sisirain niya ang buhay mo. Ang galit ni Andre ay lalong umigting. Hindi ko hahayaang makapaminsala pa siya. Agad na gumawa ng plano si Andre. Kailangan nilang harapin si Bianca. Hindi lang para sa katarungan, kundi para sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Isang imbitasyon ang ipinadala sa opisina ni Bianca, na nagsasabing may mahalagang pag-uusapan tungkol sa kinabukasan ng De La Cruz Corporation. Alam nilang hindi ito tatanggihan ni Bianca. Nang sumunod na araw, sa conference room ng De La Cruz Corporation, nakaupo si Bianca. Ang kanyang ngiti ay mapanlin lang, puno ng pagtatagumpay. Akala niya, nakuha niya na si Andre. So, Andre, sabi ni Bianca, puno ng pagmamay-ari. Ano ang mahalagang pag-uusapan? Tungkol ba ito sa muling pagtatayo ng ating relasyon, ngayon na wala na ang sagabal? Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Andre at kasama niya si Mikaela. Nagbago ang ekspresyon ni Bianca. Ang kanyang mukha ay biglang naging putla. Hindi kami magtatayo ng relasyon, Bianca, malamig na sabi ni Andre. Nandito kami para vichin ang lahat ng kasinungalingan mo. Inilapag ni Andre ang lahat ng ebidensya sa mesa, ang mga financial statements, ang mga lumang larawan, ang test result, at ang voice recorder. Pinlay niya ang recording. Ang boses ng babae sa recording ay malinaw. Alam mo kung sino ang tunay na may sala sa nangyari sa mga magulang mo. Hindi si Mika ang dapat mong pagdudahan, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Gawa-gawa, tanong ni Andre, sabay tingin ng matalim kay Bianca. Ang paglipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya namin sa account ng pamilya mo matapos mawala ang mga magulang ko. Ang pagpilit kay Mikaela na umalis, para lang mapaghiwalay tayo noon. Ang pag-abandona sa mga anak ko, sa sarili mong kamay, para lang makuha ako. Nagsimulang nanginginig si Bianca. Ang kanyang matikas na postura ay unti-unting gumuho. Ang kanyang matatalim na mata ay puno ng takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sigaw ni Bianca, ngunit ang kanyang boses ay pumipiyok na. Alam mo, Bianca, sabi ni Mikaela, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding kapangyarihan. Inilabas niya ang maliit na silver keychain na may letrang T. Naalala ko pa ang keychain na ito. Natagpuan ko ito sa tabi ni Liam at Mila. Ang letrang E para sa Villarosa. Hindi ka nag-iwan ng sulat pero nag-iwan ka ng bakas. Dahil akala mo walang makakahanap sa mga bata. Akala mo hindi mo na kailangan itago ang kasamaan mo. Nawala ng kontrol si Bianca. Tumayo siya at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mga walang silbi. Akala niyo ba matatalo niyo ako? Hindi. Sa akin si Andre. Sa akin ang lahat. Kung hindi ako ang makikinabang, walang sinuman sa inyo ang makikinabang. Sumugod si Bianca patungo kay Mikaela, ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot. Ngunit bago pa siya makalapit, pinigilan siya ni Gino. Sa kanyang pagpupumiglas, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote na naglalaman ng isang walang kulay na likido. Ano yan, Bianca? Tanong ni Andre, ang kanyang tinig ay malamig na yelo. Wala kayong pakialam.
Hindi ninyo alam ang lahat. Hindi kayo magiging masaya. Hindi, sigaw ni Bianca, ang kanyang tinig ay puno ng galit na hindi na maitatago. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan at ang kanyang mga mata ay tila nabaliw. Sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Hindi lang pera ang hangarin ni Bianca. Ang kanyang galit ay mas malalim pa. Ito ay isang matinding obsesyon, isang pagnanais na kontrolin si Andre at sirain ang sinumang hadlang sa kanya. Sa huling desperadong pagtatangka, sinubukang saktan ni Bianca sina Liam at Mila na biglang dumating sa conference room, marahil ay sinundan si Micaela. "Huwag kayong lalapit sa mga anak ko," sigaw ni Andre, sabay takbo patungo sa kanyang mga anak na agad niyang niyakap. Ngunit ang mga huling salita ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa silid habang kinakalagad siya palabas ng seguridad, "Hindi ka kailanman magiging maligaya sa kanila. Hindi mo alam ang lahat. May itinatago pa ang babaeng yan." Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Micaela, puno ng isang kakaibang pagtatagumpay. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng huling butil ng pagdududa, isang anino na tila ayaw pa ring lumisan. Naiwan sina Andre at Micaela sa conference room, kasama sina Liam at Mila, matapos kalagkarin palabas si Bianca. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, ngunit hindi ito payapa. Ang mga huling salita ni Bianca, "May itinatago pa ang babaeng iyan," ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Andre. Alam niyang may tinatago si Micaela. Naramdaman niya ito sa pag-aalangan nito kanina. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanan. Lumapit si Andre kay Micaela, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Micaela, alam kong may itinatago ka. Hindi mo kailangang matakot. Ano man iyon, handa akong pakinggan." Tumulo ang luha sa mata ni Micaela. Matagal na niyang pinigilan ang mga ito. Ang bigat ng kanyang sikreto ay halos sumira sa kanya. Ngayon, sa harap ni Andre, na puno ng pagtanggap, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. "Andre, totoo ang sinabi ni Bianca," simula ni Micaela, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ako nga ang yaya mo noon. Noong bata ka pa. Malapit ako sa pamilya niyo." Nakikinig lang si Andre, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Micaela. "Isang gabi, pagkatapos ng libing ng mga magulang mo," patuloy ni Micaela, "habang sumisinghap, may dumating sa bahay niyo. Hindi ko alam kung sino, pero napakayaman nila. May kausap sila na babae, at narinig ko silang nag-uusap tungkol sa paglilinis ng kalat. Pagkatapos, sinabi sa akin ng babaeng iyon na kailangan kong umalis. Na kung hindi ako aalis, sasaktan nila ako, at sisirain nila ang buhay mo. Hindi ako sigurado kung sino siya noon, ngunit ngayon alam ko na. Si Bianca." Niyukom ni Andre ang kanyang kamao. Ang galit kay Bianca ay lalong tumindi. "Natakot ako, Andre," sabi ni Micaela, ang kanyang boses ay mas mahina. "Wala akong kakampi. Wala akong pera. At ayoko na may masamang mangyari sa akin o sa iyo. Kaya tumakas ako. Nagpunta ako sa probinsya. Nagtago." Huminto si Micaela at tumingin kay Liam at Mila na nakikinig sa kanila, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. At ang mga batad. Lumapit si Micaela kina Liam at Mila, niyakap sila. 5 taon na ang nakalipas. Naglalakad ako noon sa kalye, naghahanap ng trabaho. Umuulan ng malakas. Nakita ko sila sa basurahan. Nakabalot sa isang lumang kumot. May lagnat sila. Gutom na gutom. Nagsimulang umiyak si Micaela, ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. "Hindi ko sila kayang iwan. Kahit na alam kong wala akong kakainin, wala akong mapagkukunan ng pera, itinuloy ko pa rin sila. Iniisip ko kung sila man ang mga anak mo, na mayaman ka, at tiningnan ko ang kalagayan nila. Hindi ko inisip ang pera o ang koneksyon. Ang tanging inisip ko ay iligtas sila. Minahal ko sila, Andre. Mula sa simula pa lang." Niyakap ni Andre si Micaela at ang mga bata. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Gaano karaming sakit ang dinulot niya kay Micaela dahil sa kanyang kawalan ng tiwala? Dahil sa kanyang mga alaala na pinaglaruan ni Bianca? "Patawarin mo ako, Micaela," bulong ni Andre, ang kanyang boses ay basag. "Dahil sa takot ko, sa trauma ko sa nakaraan, hindi ko nakita ang katotohanan. Hindi ko nakita ang tunay mong puso. Hindi ko inisip na ganito ang pinagdaanan mo.
Nagtinginan sina Micaela at Andre. Sa mga mata ni Micaela, nakita ni Andre ang pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad sa kanya, kundi pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Nang gabing iyon, matapos nilang bumalik sa bahay ni Micaela, naupo sila sa maliit na sala. Sina Liam at Mila ay nakatulog na, napagod sa magulong araw. Nakatitig si Andre kay Micaela, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Micaela, mahina niyang sambit. Gusto kong malaman mo na kahit ano pa ang nakaraan mo, mahalaga ka sa akin. Mahal ko ang mga anak natin. At salamat sa lahat ng ginawa mo para sa kanila. Kinuha ni Andre ang kamay ni Micaela at hinalikan ito. Ang init ng kanyang labi ay dumaloy sa katawan ni Micaela. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang paggaling ng kanyang mga sugat. Kinabukasan, dinala ni Andre sina Micaela, Liam, at Mila sa libingan ng kanyang mga magulang. Sa harap ng puntod, ibinuhos ni Andre ang lahat ng kanyang damdamin. Ang galit sa mga kumidnap sa kanya noon, ang lungkot sa pagkawala ng kanyang mga magulang, at ang pagsisisi sa kanyang mga pagkakamali. Nandoon si Micaela sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, habang ang mga bata ay naglalagay ng sariwang bulaklak sa puntod ng kanilang lolo't lola. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andre ang kapayapaan. Ang lahat ng bigat ay unti-unting nawala. Ang kanyang pamilya ay nasa tabi niya. Nang matapos sila, lumuhod si Andre sa harap ni Micaela. Kinuha niya ang maliit na kahon na matagal na niyang daladala. Micaela, simula ni Andre habang binubuksan ang kahon at inilalabas ang isang singsing na may malaking diamante. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong buuin ang pamilyang ito. Hindi lang bilang mga magulang ni Liam at Mila, kundi bilang mag-asawa. Pakakasalan mo ba ako? Ang mga mata ni Micaela ay puno ng luha, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at pagtanggap. Tiningnan ni Micaela ang singsing na inaalok ni Andre, ang mga mata niya ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pag-ibig at pag-asa. Sa harap niya, nakaluhod si Andre, ang mukha ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa likuran nila, nakatingin sina Liam at Mila, ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad at pag-asa. Ang buong pamilya ay naghihintay ng kanyang sagot. Andre, mahina niyang sambit, ngunit malinaw. Papakasalan kita. Ngumiti si Andre, isang ngiti na halos hindi na niya maalala kung kailan niya huling nakita. Tumayo siya at niyakap si Micaela ng mahigpit. Nagpalakpakan sina Liam at Mila, ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit at pagsubok na kanilang pinagdaanan. Ito ang simula ng bago nilang buhay. Ang kanilang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Ginanap ito sa isang maliit na kapilya sa barangay Sampaguita, kung saan nakatira si Micaela. Ang mga dekorasyon ay simple lang, mga sariwang bulaklak at puting tela, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init at pagmamahal. Si Aling Nena ang naging ninang ni Micaela, at si Gino ang naging ninong ni Andre. Ang mga kapitbahay at kaibigan ni Micaela ay naroon upang magbigay ng suporta at pagmamahal. Suot ni Micaela ang isang simpleng puting bestida na tinahi ni Aling Nena, ngunit siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo sa paningin ni Andre. Si Liam at Mila ang nagsilbing flower girl at ring bearer, ang kanilang mga mukha ay nagningning sa tuwa. Sa paglalakad ni Micaela patungo sa altar, hindi na napigilan ni Andre ang kanyang mga luha. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay buo na. Ngayon, idinideklara ko kayo bilang mag-asawa, sabi ng pari, at pagkatapos ay idinugtong niya, maaari mo nang halikan ang iyong asawa, Andre. Maingat na inangat ni Andre ang belo ni Micaela, at marahan niya itong hinalikan. Ang halik na iyon ay hindi lang pagmamahal, kundi pagpapatawad, pagtanggap at pag-asa. Nagpalakpakan ang lahat, at ang ingay ng kagalakan ay pumuno sa kapilya. Makalipas ang ilang buwan, masigla ang buhay sa bagong bahay ni na Andre at Micaela. Hindi na ito ang barong-barong ni Micaela, ngunit hindi rin ito ang malaking mansyon ni Andre. Bumili sila ng isang simpleng bahay na sapat para sa kanilang lumalaking pamilya, kung saan malapit pa rin sila sa komunidad ni Micaela. Si Andre ay masaya na sa kanyang trabaho, ngunit masaya siya sa pagiging isang ama at asawa. Araw-araw, nauwi siya sa bahay upang makasama ang kanyang pamilya. Si Micaela naman ay patuloy sa pagluluto ng kakanin,
Ngunit ngayon, hindi na ito para kumita lang, kundi dahil gusto niya. Ang kanyang negosyo ay lumaki at nakapagbigay na rin siya ng trabaho sa ilang kapitbahay. Isang araw, habang kumakain sila ng hapunan, mayroong isang espesyal na balita si Micaela. Andre, sabi ni Micaela, ang kanyang mukha ay namumula sa tuwa. May sasabihin ako sa'yo. At sa inyong dalawa, mga anak. Nagtinginan sina Andre, Liam at Mila. Buntis ako, masaya niyang pahayag. At hindi lang isa. Dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Andre. Dalawa? Muling kambal. Hindi niya mapigilan ang sarili na tumayo at yakapin si Micaela. Talaga? Kambal na naman? Niyakap din ni Liam at Mila ang kanilang mama, ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. May kapatid na kami, mama. Kuya at ate, sigaw ni Liam. Maglalaro na kami ng marami, sabi ni Mila. Ang bahay ay napuno ng tawanan at yakapan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Andre ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo, sa yaman o sa katayuan. Ito ay tungkol sa puso. Sa pagmamahalan, pagpapatawad at pagtanggap. Sa mga sumunod na taon, lumaki ang pamilya ni na Andre at Micaela. Dalawa pang kambal ang idinagdag sa kanilang masayang pamilya. Ang puso ng pamilya ay naging simbolo ng pag-asa na ang anumang sakit at pagsubok ay malalagpasan basta't may pagmamahal at pagkakaisa. Ang kanilang kwento ay nagsilbing patunay na sa kabila ng pinakamadilim na krisis, ang pag-ibig ang maghahari sa huli at magdadala ng isang bagong simula.